Okay. So, good afternoon, ay good evening po. And welcome sa ating online gospel sessions for this Saturday. And I'm back. Nagbabalik ulit ako to great. No? Napakaganda talaga ng ginagrab sa atin ni Lord through FB. No? So, praise God. Kahit pa paano, nakaraos din. Nakapagpahinga rin, kasi sa totoo lang kagabi pagod na pagod ako. Ngayon kanina pagod na pagod, ngayon nakapagpahinga din, nakapagpagupit pa. So praise God dahil narinig ko yung message kanina sa cell group about siya sa topic na wag nating kakalimutan ng Diyos na siya yung nagmamahal sa atin ng paulit-ulit. Kahit makasalanan man tayo, mahalaga nakikita natin yung halaga na paano tayo minahal ng Diyos. Okay? So, ang reality, bakit kailangan nating mag-serve sa Panginoon ng buong puso? No? Because nakasulat yun sa scripture. No? So, hindi dapat tayo maayon sa ginagawa ng mundong ito, kundi yung pattern na dapat ay magkaroon tayo ng heart of compassion. So, okay, magandang gabi po. Ako po si Keber Jun, ang nagbabahagi ngayon sa the online gospel sessions from Keber Jun. So, sa mga may birthday po ngayong week, so happy birthday po. At sa mga shoutout po tayo ngayon dito sa FB Live. So, welcome po kayo dito. Through sharing na pag-usapan natin ngayon sa series natin ngayon pag-usapan. So, today, ang pag-aaralan natin ngayon is the purpose of biblical scripture. So, ang topic natin noong una, yung ating teachable heart. So, mahalaga po ba ang teachable heart sa buhay natin? No? Kapag tinuturuan tayo ni Lord na dapat ay makikinig tayo. Tama o may tama? Makikinig tayo. Kasi alam niyo po ang purpose bakit tayo tinuturuan ni Lord. Para matuto tayo. At syempre, para trainable para hindi lang basta natuturuan tayo, nagagabayan tayo ng Holy Spirit. Ganun yung purpose na. Kaya nga, samahan nyo ako ngayon, samahan tayo ng Banal na Espiritu sa pag-aaralan natin yung mensahe ngayon. At ang pag-aaralan natin ngayong araw na to is about the rebuking the evil things and the bad habits. So, bakit ito yung naging topic natin ngayon? So, ito po is reality ngayon sa pag-uusapan natin ngayon. Ano po ba ang pinag-aralan ko nakaraan is about teachable heart. So, bakit kailangan natin maging teachable heart tayo ngayon? So, ang teachable heart, wholeheartedly yan na tinitrain o tinatama kapag may mga mali na kailangan nating ituldok. Pangalawa, rebuking. Ito yung pag-aaral natin ngayon sa about rebuking. So, rebuking, tinatama, kumbaga, lahat ng palang maling nagawa, binabasura. Bakit binabasura? Kasi yun ay basura na yun, dadamputin mo pa ba ngayon, di ba? Kaya nga rebuking nire-rebuke tayo sa lahat ng maling nagawa. Kahit maling-mali yung nagawa natin sa buhay natin. Kailangan natin i-rebuke lahat yan. Sa kabila ng pagkakamaling nagawa natin sa buong buhay natin, sa buong buhay ng bawat isa. So, hindi natin yan babalikan. Ang purpose po natin, bakit kailangan may train sarili natin na may train yung sarili ko as a rebuke. Kasi kung tutusin ako na nagkamali ako every time na sakali magkasala ako ngayon, nire-rebuke ko yan by the Holy Spirit. Kaya talagang mahalaga na may banal na espiritu tayo para ma-rebuke. Hindi naman magagawa ng sarili-sarili lang, iba. Yung teachable heart, hindi natin matuturuan ng sarili lang natin. Bakit? Ang teachable heart kasi, kumbaga, natuturuan paano tayo umibig sa Kanya. Yan yung teachable heart. Yung pangalawa, rebuking. Ano yung rebuking, Keber Jun? Para sa akin, rebuking, ang natatanda. So, ang rebuking, ito yung time na inaalis lahat natin yung mga maling habits. Yung topic natin, ang hindi lang rebuke ang pag-usapan natin. Uuwi natin with a series of bang. Ang title ulit natin is Power of Biblical Scripture.
So, part 2 ng ating series. Ang topic natin is rebuking evil spirit and the bad habits. Yung pag-aaral natin. So, ngayon, pagpipray natin to. So, bago tayo mag-proceed sa ating topic, no? May babasahin ako sa isang verse na kailangan nating anuhin. So, basahin natin sa Ephesians 5:11 to 17, no? Ito, pag-aralan natin to. Bakit kailangan nating pag-aralan ito? So, have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them. It is shameful even to mention what disobedient to in secret, no? May mga tinatago na namang kabalbalan, mga ganon, no? Siyempre, na-expose talaga yan kahit saan pa man yan, no? And everything that is illuminated becomes a light, no? Na-expose siya sa light becomes visible. Kahit di man natin nakikita ng Diyos lahat ng ginagawa natin, nakikita pa rin siyan sa CCTV, sa mata ng Diyos. Nakikita niya rin yan kahit sa mundong ito, kitang-kita ni Lord yung kung ano ng ginagawa natin, di ba? So, kaya nga, patok dito, yung tinatamaan talaga tayo. Bago man lang tayo pumunta sa part na tamaan, no? Kumbaga, natatamaan talaga tayo kasi kailangan talaga to. Kasi nakalagay siya sa scriptural verse na sa mundong ito, hindi kailangan na makisang-ayon tayo sa nating nagawa ng mundo. Kahit ba, usapang lalaki. Kasi sa live kasi, may mga babae din nanonood. Kaya hindi ko na kailangang i-mention lahat yun. Pero, supposed to be, na kung naman yun na, sa totoo lang, na-disobey ako sa magulang ko. Ganun may time na hindi ako nakikinig. May time din na hindi ako masyado na, baga, sumusunod, no? Baga, nakakaroon ako ng disobey. Pero sumusunod ako paunti-unti. No? Pero praise God, di kami nag-away ng mama ko. Nagkusa na ako nagbibigay ngayon ng pang-ano ko. Tawag dito, nagkusa ako po nagbibigay ng kusa po ako nagbibigay ng pang-ulam sa bahay. Kusa din ako nagbibigay ng pang-tubig. Kusa din ako nagbabayad ng wifi. Di ba mga ganun? So, lahat ng yon for the glory of God, tumutulong din ako sa bahay. So, hindi pwede yung mama, hindi pwede lang yung papa ko lang. Siyempre, yung gastusin, hati-hati yan. Sa akin, wifi, tubig. Tapos iba, minsan sa card, nagbabayad ako, di ba? Sa nag-ano rin ako, nag-offering din ako kay Lord kasi kailangan kong magbayad kasi bayad na ni Jesus lahat ng mali ko nagawa. Lahat ng kasalanan na nagawa ko, kailangan ibigay mo yan sa Lord, yung pera mo. Yung kalahati sa'yo, yung kalahati sa pamilya mo, sa'yo, yung kalahati kay Lord. No? Barang 50-50 din, yung baga 10% talaga na ibibigay mo talaga sa Lord. Kailangan, isusurrender mo siya as in. No? Lahat ng yan. Yung money mo, paano sabihin sa'yo ni Lord? No? Nak, bigay mo sa akin lahat ng pera mo. Wala akong pera eh. So, sabi mo ba bang walang pera? Diba? Pag sinabi mo walang pera, makikita mo walang pera. Di ba? Tama, may tama. No? Paano ko masasabi na ganon? Kasi kung tutusin, hindi lahat sa pagkakataon, no? Sasabihin natin walang pera. Kasi mindset lang natin, no? Walang pera. Di ang ending, wala rin tayong pera. Tama? Kapag nag-declare tayo ng meron darating. Amen? Naubusan lang pero may darating. Ganun yung mindset ng mga nag-ano tayo sa Bible. Nagpo-focus tayo sa Bible. Na dapat, ang mindset natin positive. Hindi negative. Yun po yung punto nun. Lahat ng mga maling, yan balik tayo sa verse 11 to 17, no? So, lahat ng kahit ba gumawa ka ng kasalanan sa tabi, nakikita ni Lord yan, kahit makikita ni Lord yan, ba't nakita ko sa CCTV? Kahit sa CCTV, makikita yung kabalbalan ng ginagawa mo, di ba? Sabi ko sa inyo, dalin-dali kayo. Di ba? So, sabi sa 4, this is why he said, wake up, sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you. Be very careful then how you live, not as unwise but the wise, making the most of
every opportunity because the days are evil, no? Sabi dito, therefore do not foolish but understand what the Lord will is. So let's pray. Heavenly Father, thank you for this wonderful opportunity na makapag-aral ng mabuti ng inyong pong mensahe. At talagang sa pagkakataon na ito na gamitin niyo po yung inyong lingkod para magbahagi ng inyong pong mensahe na marami ngayon sa totoo lang magulo ngayon ng basang Pilipinas, pero kayo po yung nagiging reason kung bakit nagiging payapa ang bayan na ito. Kaya thankful Panginoon dahil yung bayan na ito unting-unti na nagiging blessed because may mga ginamit po kayo ng mga tao na magmamabahagi, na may magmamahal po sa inyo. Natuturuan yung mga nakaupo doon para maging mamulat sila sa katotohanan. Lahat ng mga mali itatama at ang tama at di nababalikan yung mga maling nagawa. Kaya salamat po Panginoon, salamat po sa oras sa gabing ito na alam ko po may maganda po kayong plano na pag-aaralan ko na ito sa gabing ito. Lord, thank you. Kahit masakit, ituturo pa rin ito ng inyong lingkod. Salamat po. Alam ko po, may tuturo po kayo sa akin na mas makakabuti pa sa mga taong nanonood na ito. Salamat po. Kayo nga, Holy Spirit, reveal us kung ano yung mga bagay na nakikita niyo po sa amin na dapat namin may tama. Thank you, Lord. Thank you for the welcome, Holy Spirit, in this presence. In Jesus' name, amen. So, rebuke, no? Ito, may pinag-uusapan tayo regarding sa rebuke, no? Sabi dito, the Bible address rebuking evil and breaking bad habits at focusing on both taking a firm faithful stand against temptation and actively replacing sinful behaviors in righteous habits. Specific scriptures to guide you include, no? So dito yan makikita natin sa James 4:17. Ay 4:7 pala, no? So ito po yung for spiritual warfare. Kasi kadalasan nadadaya tayo ng kaaway dahil sa ginagawa natin, right? Minsan kapag nagpe-pray tayo sa Panginoon, hindi dapat tayo magpapatukso, no? Hindi manalig lang tayo sa may kapal, no? Bakit? Kasi nagagawa ng Panginoon at nilalayo tayo sa mga bagay na alam nating makakapahamak sa atin. Kasi walang planong ikasasama, no? Walang plano ikasasama ang Panginoon. Kasi kung tutusin, maraming nababago ng buhay, no? Kahit sa kabila ng pagkakamaling nagawa, kailangan may tama din yung mga connection natin, mga maling connection natin. Kailangan yung connection natin sa Lord, kailangan tuloy-tuloy tayo. Kailangan connection dapat tayo sa Panginoon. Kasi mahirap may tamang mali kung hindi mo na itatama yung sa atin. Hindi na itatama yung sarili lang natin. So lahat dapat may kailangan tayong patunayan at may kailangan tayong gawin para tayo mabagong buhay, no? Kasi dito napapalitan niya ng yung kahit ba gumawa ka na mabuti, nagkakaroon tayo ng mga maling nagagawa. Sabi ko sa inyo, kapatid, isang pagkakamali pa lang, madadaya ka ng kaaway. Ingat-ingatan natin yung mga testimony natin kasi ang testimony na nagiging patunay para tayo mabago ng Panginoon. Pero wag natin sasayangin yung testimony natin para may bahagi natin sa mga tao. Kasi kadalasan, kapag tinutukso tayo, nananahimik na tayo. No? Natatahimik tayo dahil sa mga maling nagawa. Yung ginagawa ng kaaway. Hindi tayo makakapagsalita sa mga tao dahil may nagawa tayong mali sa kapwa natin. Tama o may tama? Ganun yun. Kasi kung tutusin, sa prayer, kailangan may bagi ko to. Lalo na sa gobyerno na ginagawa ngayon, nagiging na ngayon, gahaman na. Ano nangyari? Pati kuryente, tumataas, no? Pati yung flood control, nagkakaroon ng mga, tawag dito? Nagkakaroon ng mga corruption, no? Minsan yung sarili natin, di pa natin may surrender sa Lord, no? Gusto mabagong Pilipinas, pero yung sarili ayaw. Aminin, di ba? Magbago-bago buhay natin. Ako, katotosin, gusto kong baguhin yung buhay ko. Pamagitan ng pagbabasa ng Bible. Yan yung secret weapon ko. Kaya,
kailangan talaga na ang prayer is mas matatag para lumakas pa yung faith ko kay Lord. Kaya yun yung lumalakas sa buhay ko, yung about faith in Christ alone. Yan ang wag natin iwawala. Kasi, kapatid, may mga taong nagmamahal. May mga nagmamahal, no? Or may mga taong minamahal, no? Na nagmamahal sa Panginoon. Kaya tandaan natin, lahat ng kailangan natin is isurrender natin lahat ng mga maling bagay. Kung gusto mo ma-rebuke in the name of power of Jesus, dapat ginagamit yung in the name of Jesus, di ba mga ganun? Ganyan yung ginagawa ng ma-rebuking. Anin mo yung pagre-rebuke mo, sarili mo in Jesus' name, pero may mga katanga-tanga pa lang nagagawa kahit mali. No? Katanga-tanga pa lang ginagawa. Sorry sa term, no? So, may mga mali ka pa rin nagagawa. No? Anin mo yung pagre-rebuke mo kung may mali ka pa rin nagagawa. Tama, may tama. O, di ba? Kung tutusin nga, yung bad habits na yan, nilalayuan yan, hindi yan nilalapitan. Amen po ba? Ha? Kung gusto maging blessing sa iba, huwag tayong magpapadumi sa sarili natin. Alam niyo bakit? Mahirap na, para pag natukso tayo, hindi natin yan, baga mahiya na tayo mag-speak sa mga taong nakakasalamuhan natin. Mahirapan tayo mag-testimony kapag may mga kasalanan pa tayo nagagawa. Ngayon pa lang, tuldukan na natin yan, Jesus name. Amen mo ba? Ganun yun. So kaya, ngayon, sa scripture na pinag-aralan natin yung mga nakaraan, no? Sabi sa 2 Timothy 3:16, no? Kung babalikan natin sa main verse, no? All scripture is God-breathed, no? Hininga yan ng Diyos. Tandaan natin, hininga ng Diyos yan, salita na yan. Kung walang salita, malamang. Parang lang, para lumalanghap tayo ng hangin. Kung walang hangin, tingin nyo po ba mabubuhay po tayo? Diba? Hindi. No? Yung salita ng Diyos, nahingaan pa ba natin? Parang pagkain din yan. Breath of life kasi yan, yung word of God. Breath of salvation kung tatawagin. Kaya dito, lahat, tinuturuan tayo, tinatamaan. No? Pag tinatamaan ka, magbago ka. Ganun talaga yan ang purpose. Kung gusto mo talaga magbago, nire-rebuke talaga, kailangan mo ayusin yung sarili mo talaga. No choice tayo. Kahit sabihin natin na, ay, blessing sinahanap ko, hindi yung kasi kung ayaw mo sa pagtatama, hindi ka mababago ng Diyos. Tandaan natin yan. No? Ganun po yung realization kung paano tayo mabago ng buhay. Tandaan natin na hindi lahat tama at hindi lahat, no? Hindi lahat tama yung ginagawa natin at hindi lahat na mali ginagawa. Ganun po yun. No? Sabi sa James 4:7, submit yourself therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Kapatid, tayo magpapatukso sa kahit kanino. Sinasabi ko sa inyo, ayaw na ayaw tayo ni Lord na madadaya. No? Kaya kung tayo po nagpapadaya sa kaway, hindi tayo magagamit ng Lord kapag may mga bad habits tayo nagagawa. Ganun yung ginagawa ngayon. O tutusin lahat ng yan, may kailangan tayo itama sa mga buhay natin. Kaya kapatid, kumahal natin ng Diyos, isipin natin na may mga nagagawa pa rin ng Diyos. Kailangan gawin pa rin natin kung ano yung pinapaywating ng puso, ng heart natin. Tandaan natin yan lahat na nagagawa natin, no, sa Lord ang papuri, hindi sa sarili lang natin. No, tandaan natin yan. So, eto, may mga verse tayong pagbabasahin. No, sabi dito, Ephesians 6:11. No? Sabi dito, no, kaya nga sabi nga natin, submit yourself therefore to God bago pa mahuli ang lahat. Kasi pag pumasok ang kaaway, sabi ko sa inyo, napakalupit ng kaaway, talagang tutuksuin ka niyan. Tulad nung kay Batadan, no? Yung sinasabing, kainin mo tong bunga na to, magkakamukha ka ni Jesus. Uy, kapatid, magpapasilaw sa ginagawa ng kaaway. Lalo na yung pera, dinadaya ka rin yan eh. Yun. Magtrabaho ka ng linggo, huwag ka na magsimba. Ginagawa ng kaaway, no? No? Kaya naman nakasol sa Bible na magsimba ka di ba? Ginagawa ng kaaway. Kawaga, huwag muna si Lord, ako muna.
pera muna. Oh, ganyan ginagawa ng ano. Pero sa Lord, unahin mo muna siya. Pero dapat, hindi tayo nakikiayon sa takbo ng ginagawa ng mundong ito. Huwag tayo magpapadaya kung tutusin. Kasi, unting-unti tayong kinakatkat ng kaaway. Kaya ingatan natin ang mga buhay natin patotoo. Pag once na nasira ang patotoo natin, sabi ko sa inyo, sabi ni Lord sa inyo, hindi yan matatawag na successful testimony. Hindi yan magiging effective testimony kung hindi natin sinasubmit lahat ng sarili natin sa Panginoon. Tandaan natin yan, ha? Kapag once na nadaya tayo ng kaaway, may paglalagyan tayo ng nagawa ng kaaway. Pero kung kay Lord ka nantiniwala, sabi ko sa inyo, ngayon pa lang na mga mali mong nagawa, i-rebuke mo na yan in Jesus' name. Tandaan natin yan. Lahat. Ay sabi sa Ephesians 6:11, put on the whole armor of God, that you will be able to stand against the shame of the devil. No? Ginagawa na yan. Yun dapat. Suotin mo lahat ng pinapasot sa'yo ng damit. Galing kay Lord, no? O yung armor of God, yung pito yon, yung breath of righteousness, mga ganon. Kapatid, para hindi tayo matukso or maano ng kaway, ganon. Yung ginagawa ng diablo, no? Kaya, plate of righteousness, diba? Plate of blah, 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 diba? Spad of truth, diba? Ganun dapat yung mga, dapat we need to, isuot natin yung whole armor of God. Na kung ano yung ginawa sa atin ng Panginoon, dapat hindi tayo magpapatukso. Ngayon pa lang, ang panlaban lang natin, kay Virgin, para ma-rebuke yung lahat ng bad habits into the evil spirit. Natin? Put on the whole armor of God. Yung plate of righteousness, belt of truth, mga ganon. Kailangan natin lahat ng pitong Basahin nyo sa Bible mula sa Ephesians 6. Mababasa nyo yan, yung mga pitong susuot natin pagdating sa banta ng kaaway. Suot natin yan. Yung pagbabasa ng Bible, malagay for basic lifestyle, wag natin kakalimutan yan. Di bali na makalimutan ng lahat, wag natin kakalimutan si Lord. Tandaan natin yan. Yun dapat sasabihin ko sa takeaways nila John Mark sa cell group kanina. Di bali nang kalimutan nyo lahat, girlfriend nyo, boyfriend nyo, wag nyo kakalimutan si Lord na nagmamahal sa inyo na buong puso. Tandaan nyo yan. Ingat-ingatan nyo yung testimony nyo. Pag once na tao ang inuna nyo kaysa kay Lord, magkakaproblema tayo dyan. Wala masama kung magka-boyfriend, pero ilapit mo siya kay Lord. Kung will niya ba ito o hindi. Pag hindi will, hindi makipag-break ka. Di ba? Ganun lang kasimple. No? Ganun lang yun, no? Di ganun kadali yung pag ayaw ni Lord, huwag kang makulit kasi para sa'yo yun. Iniingatan ka lang ni Lord para sa kinabukasan mo. Di ka madadaya ng di yan madadaya sa sariling desisyon lang yan. Tama, may tama. Ganun yung wisdom ni Lord. Kaya kapag tayo na bubuo yung heart natin sa Panginoon, kailangan handang-handa tayo na makipagsapalaran or makipagsagupaan or makipagbardagulan sa kaway. Pero sa Lord, ang panlaban lang natin, prayer, no? Pangalawa, Bible reading. Pangatlo, gamitan natin in Jesus' name. No? Pangatlo, declaration and application. Mahalaga yan. Pangapat. Kaya wag nyo kakalimutan lahat ng yan. Sabi dito sa 1 Peter 5:8-9, be sober-minded, be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Resist him firm in your faith. No? Pati yung mga lion na umungol, ganun. Rawr! Ganon. No? Nahanap niya masisilaw, ganun. Sa pera, kapag ikaw nag-EPSA ako, nasisilo sa akin, puro pera. Sabi sa akin, pasok ko linggo. Ay, pasensya na po. Pumirma ka, lahat papasok na linggo.
Ay, di ko pinipirmahan. Alam niyo bakit? Kasi pag pinirmahan ko yan, papasok ko linggo, di ako makapagsimba. Kaya ako, pag ako nagkaka-Sunday sa EPSA, pinuputol ko yung pati linggo. Bakit? Ayoko pumasok ng Sunday at medyo pagod ako. Hindi nila papansin yun, pagod na pagod ako. Ako yung nagpe-pray doon sa katrabaho bago mag-umpisa ang trabaho. Kasi po, di nila alam na Christian na pala ako. Di ba? Tama, may tama. Ganun yung kapatid. Ay sabihin natin na, huwag natin kakalimutan na ganyan-ganyan. No, huwag nating huwag niyong kakalimutan, no? Na yung Word of God, mahalaga sa atin. Kaya kapatid, huwag nating hayaan na basagin ng kaaway yung ginagawa natin sa worship. Kasi ang worship is a comfort room para ikaw ay mag-focus sa Kanya. Private room yan. Worship, comfort yan, kapatid. Kailangan niyo yan. Para hindi masisila ang kaaway sa atin. Tandaan natin yan. Huwag tayo di ba, sa pera, kailangan yung mag-ties and offering para di masila ng kaaway. Kasi pag ginamit mo yung pera sa kung ano nung kabalbalan, no, magkakaroon tayo ng problema. Yung pera na yan, na dapat ipantitipid mo at ipang-offering mo, na ipangsasama mo ng mga conference and mentoring, na ipambibigay mo sa mga magulang mo, ang ginagawa, binibili ng alak, sigarilyo, droga, no? Minsan pa nga kung ano sting, hindi naman pala maganda sa kalusugan yun, di ba? Kapatid, no, lahat ng mga binibili natin, no? Ito ba ay nakakatulong sa health natin o hindi? Pwede naman bumili lahat, pwede naman bilhin natin lahat, ubusin ang pera. Ang tanong, nagagamit niyo po ba yung pera sa eternity? Ganun yun. Kaya huwag tayong magpapasilaw sa ginagawa ng kaaway. Kaya ingatan natin ang buhay natin. Lalo na yung mga bad spirits natin, bad habits. Baguhin natin, gawin natin good habits. No? Maging lang tayo, humble, generous. No? Maging tayo. Tayo maging madamot. Ang pagiging madamot, saninang kaaway yan. Kaya ingatan natin ang buhay natin. Ingatan lang natin ang buhay natin. Kasi, kung gusto mong maging patotoo sa Panginoon, maging tayo. Halimbawa ng karakteristik ng isang magandang testimony sa buhay nyo. Ang buhay natin lahat. Kasi, sa ginagawa ngayon ni David, no? Ang testimony, ang pagpatay kay Goliath, bato, hindi espada. Kasi espada, mukhang hindi effective. Bato kaya. Ha! Pag binato mo, usang tutumba yung higante. Ganon ginagawa ng kaway. Ganon ginagawa ni Lord kay David. Napatay niya yung higante. No? Bato lang yun, Malit na bato. Batong parang ganito lang. Crack. Diba? Pansin natin. Kailan ba nagagamit, no? Yung papuri natin sa Lord sa eternity? No? Kaya kailangan, kung ano may mga maling nagawa natin, yung pagkalimot natin sa Panginoon, no? Yun yung i-rebuke natin ngayon in the name of Jesus. Ano yung mga hindrances, no? Para hindi natin ma-rebuke, no? Ano yung mga i-rebuke natin? Number 1, yung forget God. No? Isa yan sa ginagawa ng kaaway, no? Dapat tandaan natin, dapat inaalala natin sa Panginoon yan. No? Kapatid, kung gusto mong gumanda yung life mo, kapatid, kailangan, ngayon pa lang, tuldo ka muna yung tawag dito. Yung dapat inaalala natin yung pagmamahal natin sa Panginoon, yun yung yan. Yung pagkalimot, no? Yung pagkakalimot. Yung tinuro ni kay John Mark Kabahog. Shoutout kay John Mark na. O nanonood ka man. So, yung pagkalimot natin sa Panginoon, wag nating kakalimutan yan. Kailangan, alalahanan natin. Kung sino man yung nagmamahal sa atin, alalahanan natin. Si Lord lang yun, wala na iba. Tandaan natin yan. Kasi, pag once na kinalimutan mo ang Diyos, no, imbes na, sa totoo lang, nakalimot ako sa Panginoon, time na yan na
Parang nahiya na ako lumapit sa Panginoon kasi nagkakaroon din ako ng kasalanan. O nahiya na ako lumapit dahil nagkasala ako ng time na yun. Pero ngayon, sa time na inaalala ko pa rin ng Panginoon, sineshare ko pa rin sa lahat, sa iba, yung gospel. No, hindi ko nakakalimutan ng Panginoon sa kabila ng kabisihan ko sa OJT. Sabi ko, boss, mag-share ka. Nakapag-share ako. Sabi ko nga, I will share the Kawikaan 3:6. In all your ways, no? Acknowledge Him. Alalahanin. And He will make path straight. Kaya huwag natin kakalimutan ng Panginoon na nagmamahal sa atin ng buong buo. Para may tamatay, wala namang plano ikasasama ang Panginoon. Paano yan pag tinamatay ng Panginoon? Tatalikod ka na ba sa simbahan? Nire-review lahat ng mga mali mong nagawa. Sorry po kasi si Pastor dito sa Galilee. Nire-review lahat ng mga mali natin. Kasi hindi naman nakaka-glorify kay Lord yung mga mali nating nagawa. Nakikita kasi ni Lord, sinasabi yan sa mismong pastor, nakikita. Pag sinabi ni pastor na nagagawa natin yung bagay na yun, ayaw ni Lord, magtaka ka na. Bakit? Walang maitatago, walang makakatakas, no? Sa mga sikretong nabubunyag talaga. Walang makakatakas, no? Hindi natin maitatago lahat ng sikreto niyan. Walang makakatakas diyan, sabi ko sa inyo. Lahat ng sikreto bunyag agad. Kita ni Lord lahat ng kalokohan. Tanda natin yan, ha? Pag sinabihan tayo ni pastor, makikinig lagi tayo. Huwag natin kakalimutan na may nagme-mentor sa atin, na nagmamahal sa atin ng buong puso. Kundi sino? Ang Diyos. Kundi sino? Kapag binarik ng Holy Spirit lahat ng mga masamang kaway sa buhay natin, ang dapat gawin, magpasalamat tayo sa Kanya dahil sa Kanya lahat ng papurit pasasalamat. Amen po ba? Do not forget God. But love God and love people. Dahil lahat yan may purpose sa buhay. No? Ano yung mga hindrances? Pangalawa, no? Shameless, no? Shameful. No? Yung shameful, yung pag-imayain natin. Kasi dahil sa nagawa nating mali, no, nagiging parang hindi mo alam yung gagawin mo. Diba? Yung nagiging hindi mo na alam yung paano ka makapunta sa simbahan na nagkakaroon ka na kasalanan. Di ba mga ganon? Ba? Kapatid, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Pero, kapatid, if you want love God, dapat di ka na marunong mahiya. Tutusin. Sa ilang taon ko nagsaserve sa Lord. Almost ngayon, mag-8 years na po ako sa simbahan ng Galilee. Hindi ako naiyang magsimba. Kahit itakwil man nila ako, magsisimba pa rin ako. Kasi gusto ni Lord, mapapurihan siya ng buong puso. Hindi yan sa pagkakataon na naging mayayain ako nung time na yun. Pero sabi nga, Lord, pag kinausap ako ng lingkod na to na nagyayaya sa akin, hindi ako mahiya. Kakapalan ko talaga ng mukha ko. Kahit walang nag-invite na, kahit kahit hindi ako sinusundo, napunta ako, sabi ko sa inyo. Makapal mukha ko, kahit mahihayin ako, sabi sa inyo. Sabi ko, nahiya ako magsimba sa ganito, Pero kapatid, kumakapal ang mukha ko pag niyayaya ako. Ngayon, nakakapunta ako. Anyari, ba't kay Berjun? Ba't nakakapunta? Kasi hindi ko alam si leader ko. Ba't ako mahiya, di ba? Kapatid, hindi ako taong nahiya. Kumakapal ang mukha ko dahil kay Lord. Kasi gusto ko siyang papurihan ng buong puso. Tandaan niyo yan. Lahat pwedeng kumapal ang mukha. Tandaan natin yan. Sabihin natin, maging makapal ang face pagdating kay Lord. Dapat makapal ang face pagdating sa pagpupuri sa Diyos. Dapat ganon. Amen? Gawin natin yung nararapat para sa Kanya. Kasi yung trabaho na yan, yung school na yan, at yung kumikita tayo sa ilang maghapon, hindi natin madadala sa langit yan. Kundi, yung buhay natin
saan ba to patungo? It's either ba to sa langit, impyerno. No? Good evening, Lawrence. Bakit? No? Kasi gusto-gusto ng Lord, pasiyahin mo ang Panginoon. Kasi mahal ka ng Diyos eh. Amen ba? Kasi lahat, kahit gaano ka man makasalanan, mahal na mahal ka ng Diyos. Tanda natin yan, ha? Kaya yung mga maling mong nagawa, i-rebuke mo yan in Jesus' name. Na yung pagiging mahiyain. Hindi uso yan sa church ang mahiyain. Porket ba pinapagalitan ka, di ka na magsisimba? Siyempre, tinatama tayo para matuto. Diba? Nire-rebuke lahat natin yung mali. Buti nga may nakapagsabi na mali sa atin eh. No? Paano sabihin sa'yo? Ano? Pare, amoy putok ka. Ha? Sinapak mo yung nagsabi sa iyan. Di ba? Pak! Walang iya ka. Pinara mo pa yung nakapagsabi sa inan. Uy. Yung Christian. Pare, thank you ah. Kaya mo, maliligo na ako. Dapat ganun. Anong nangyari? Hindi pa Christian yun, sinapo ka na. Yun, hospital ka ngayon. Di ba? Pak! Di ba? Kapatid, kapag may nagsabi sa'yo ng ganon, kahit sabihin natin na may nakakapag-amoy ng ganon, ay magpasalamat tayo. Ayusin na lang natin yung buhay natin. Kahit sa makondem tayo, makondem tayo ng masama, makabugbog tayo ng tao, kailangan natin ayusin yung buhay natin. Kasi love tayo ng Panginoon, kaya tinatama tayo. Ay ni Lord na mapapahama ka. Kasi gusto ni Lord, ingatan yung purity mo. Ingatan yung katawan mo. Ingatan dapat ni Lord lahat. Buong aspeto ng buhay mo, dapat iningatan ni Lord. Dapat di ka na rin nagpapatato. Kasi yung pagpapatato na yan, nakakadumi ng pagkatao yan eh. Totoo lang. No? Tusin ako, walang tato kahit isa. Mga sugat lang yan. Peklat lang yan. Peklat lang yan. May team lang ako sa paningin. Pero wala akong dungis. Di ba? Di ako nakakapag-tato-tato. Bakit? Kasi natatakot ang magtato. Bakit? Nakakasugat man yan. Nakakasugat. Pangalawa, nakakadumi ng pagkatao yan. Yung balat. Kasi, yun eh. Yun yung nakakahiya, di ba? Pag di tayo tinatanggap sa trabaho. Kaya nagkakaroon tayo ng mga, tato-tato. Hindi kasi maganda. Kahit sa babae, di maganda may tato. Ang pangit, sa totoo lang. Nababarubalan ako. Ako kahit sino, may mga tato. Sa totoo lang. Tanggap ko naman yan. Pero yung, ganon, nadidiri kasi ako pag ganon. Parang hindi ako komportable na makakita na may tato. Pero kapag nagbagong buhay, okay lang eh. Babaguhin ni Lord lahat yan eh. Hindi mo naman yung mabubura yan kasi nakatatak na yan, di ba? Kasi di yan mabubura. No? Kahit palagay mo yung tattoo, di mo mabubura yan. Kahit paburay mo yan. Kasi nakikita lahat. Kahit visible tattoo. No? Kikita-kita yan. No? So, di tinatanggap sa FCM yung mga tattoo, ganun. Kaya kapatid, ingatan nyo yung buhay nyo. Kasi ang buhay, may kapalit yan. Templo yan ng Diyos, kaya pag pinatato mo yan, di na yan mabubura. Promise. Ganun yun. Kaya ingatan natin buhay natin. Kasi tayo naman kasi gumagawa ng mali natin, kaya nagkakaroon ng mga corruption. No? Sino yung number 1 na nangungurap? Yan ang tanong. Dito sa water station, sino ba yung unang-unang nangungurap? Ayaw natin sa corruption, pero nangungurap naman dito sa water station. Kapatid, magseryoso tayo sa trabaho. Kasi kung tutusin lang, hindi pwede na nagtatrabaho tayo, kumukurap tayo, kurap-kurap. Amen po ba? Kahit sa buhay natin, yung pagkatao natin, hindi pwedeng ganto-ganto. Tama? Kasi, mahal natin ang Panginoon. Pero inangungurap tayo sa pera, sa kasilaw ng pera. Yung ginagawa ng kaaway ngayon. No? Palakupit. No? Minsan nakakahuli ng kupit. Ako, dati ganun, ngayon, inayos ko na buhay ko.
Hindi ko na kailangan man mangupit dahil marami na akong pera. Galing sa langit. Hindi ko na kailangan mangupit kasi tutusin. Ayaw ni Lord yun eh. Gusto ni Lord, payamanin ako ng pagmamahal. Ha? Ganun yun. Kung mamahal ni Lord pala, nakalimutan ko, sorry. Kasi, siyempre, isipin nyo yun. Sa lahat na nagawa natin, kung karapat dapat tayo mamuno, no? Karapat dapat natin maghawak ng pera nang walang dungis, kailangan dapat pagkatiwalaan natin yung mga bagay na yun. Kasi mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya ayaw niyang may ganun. No? Kasi nagkakaroon tayo ng kahiyaang pumasok. No? Isang pagkakamali mo lang, tanggal ka na sa trabaho. Sa iba, ganun eh. Sa water station, hindi. May mga bumabalik man. Handang bayaran yun. Pero yung sa ibang trabaho, di ka tatanggapin dyan. Resign ka na kagad. Huh? Pinapawol ka dahil sa maling nagawa mo. Kaya ngayon palang ingatan mo ang buhay mo. Kapag labag yan sa rules and regulation, magtaka ka na. Ikaw yung gumagawa niyan, hindi ang ibang tao. Hindi ang demonyo. Huwag sisihin ng demonyo, tayong gumagawa niyan, di ba? Ito ba ay makakalugod sa Panginoon o sarili lang natin? Kapag sa sarili lang natin, nagkakaroon tayo ng ala chamba mode, yari, bagsak. Tandaan natin yan ha. Sa mga nag-aaral ngayon ng sa mga nag-aaral ngayon, wag puro kopya, wag puro cutting. Kasi tayo gumagawa ng tayo kasi gumagawa ng mali natin eh. Kaya hindi tayo pinagpapala. Amen po ba? Kaya sabi nga, for I know the plans that I have for you, not to harm you, plus you give you hope in the future. No? Jeremiah 29:11. Wala ka pa plano na masama si Lord. Tayo lang gumagawa ng mali. Tayo lang ang lumalay sa Kanya. Kaya kapatid, wag ka lalay sa Panginoon. Kapag may future ang Panginoon, kailangan mo lapitan. No? Kapag may sinabi sa iyo si Holy Spirit, makinig ka. No? Ganun lang yan. Basic lang. Tandaan natin yan. Ang buhay, hindi basta-basta ganun kadali. May time din na kailangan natin itama yung mga mali nating nagawang pagkakamali sa buhay natin. Kailangan ituldukan natin yun. Kasi kung mahal natin ng Panginoon, hindi dapat tayo magpapadaya. Kani-kanino. Hindi tayo pwede magpauto, ganun. Kasi nire-rebuke lahat natin yung mali natin eh. Diba? Ayaw tayo may rebuke natin ng boldness. Ha? Pangatlo, yung wrong mindset. No? Ayan. Yung wrong decisions and mindset, i-rebuke natin yung Jesus name. Ano yung mga kailangang i-rebuke? In Jesus name, yung pagkakalimot sa Kanya. Pangalawa, yung pagiging mahiyain. At pangatlo, yung wrong decisions and mindset. No? Tulad nung sinabi nga ni Kuya Steven, huwag natin hayaan na makurap yung isip natin. Ang dahil lang sa pagkakalimot sa Panginoon, kailangan inaalala natin. Kasi syempre, isipin nyo yun. Yung mindset natin na dapat mahal natin Panginoon, na dapat ginoglorify natin ng Panginoon, ano inuna natin? Ibang bagay. Sige nga, isipin natin yan. Sa Matthew 6:33, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. No? May nakapagsabang, seek first the laba and His righteousness. May ganun ba? Seek first the ayos upuan in His righteousness. Seek first the trabaho in His righteousness. Meron ba nun? No? Kasi nagkakaroon tayo ng wrong decisions and mindset dahil sa mga kapalpakan na nagagawa natin. Kaya ngayon pa lang, be bold. No? Be bold. Maging matapang tayo. Dapat tama din decision mo. Kapag mali decision mo, pray ka at kung ano yung decision ng Holy Spirit, gawin mo na rin. No? Pagmamahal ng Lord yun, kaya nagkakaroon tayo ng kakulangan sa pagbabasa ng Bible dahil sa mindset na nag-iibang mindset natin. Nag-iiba yung mindset. Tandaan natin yan. Kung mahal natin ng Panginoon, dapat ang mindset natin, pang Christ-likeness na talaga. Kaya no choice talaga tayo eh. Yan ang dapat nire-rebuke natin in Jesus' name. Kaya papasilaw sa ginagawa ng kaaway, yan ah.
Kasi yung mga ginagawa ng kaaway, nagkakaroon ng ano yan, pananamantala yan. Kaya ngayon, ingatan natin ang buhay natin. Tandaan natin yan. Ang buhay, mahirap, no? Kapag nadaya tayo ng kaaway, mas lalo tayo mahirapan. Tandaan natin yan. No? Paano natin i-rebuke, no? Application. Paano natin mai-apply ito? Number 1, no? I-rebuke natin yan in Jesus' name. Kasi mahirap. Ito yun. Number 1, ano paano natin mai-apply? Number 1, no? Ask the Holy Spirit not Number 1, ask natin yung Holy Spirit, no? And number 1 is ask God, ask the Lord, and the Holy Spirit. Ask the Lord for the better. Number 1 yan. Ask the Lord for the better decisions na nagagawa natin. Huwag natin kakalimutan. Di bali na makalimutan nga lahat, no? Huwag natin kakalimutan, no? Yung mga huwag natin kakalimutan yung 4 basic lifestyle. No? Ask the Lord, no? Pangalawa, pray and ask. Prayer and, no? Ano yung pangalawa? Pray. And, bakit mahalaga dito ang priority nito? Bakit mahalaga ang pray? Kasi kung tutusin, hindi biro to. Tutusin, pag nagpipray tayo, kailan? Ano man yung ginagawa sa atin ng kaaway, i-rebuke natin in Jesus' name. No? Pray and pray continually. No? Pangatlo, ask the Holy Spirit for to avoid the bad addiction. No? Yan yun. Bakit mahalaga yun? Kasi kung tutusin, hindi natin na nagtataka. No? Kasi yung revelation ng Lord at ni-reveal ng Holy Spirit, kailangan. Yung Bible scripture, kailangan pinag-aaralan natin maigi. Kasi kaya nagkakaroon ng kulto. Bakit? Nagkakaroon pala ng kulto kasi may nakalimutan tayong i-apply. Nagkaroon tayo ng hipokrito. Ganon. Yeah, ask of the Holy Spirit for the revelation and avoid the bad habits addiction. Yung kinaayaw ng Lord. No? Kailangan layuan natin. Kung ano yung gusto ng Holy Spirit, yun din yung masusunod. Pag-aralan natin yung mga scripture yung mga testimony nila David. Pag-aralan natin yung testimony nila Sarah at Abraham. Ganun. Yung mga ganun, pag-aralan natin. No? Kasi lahat, kaya sabi nga sa declaration, rebuke sickness, rebuke anguish, and rebuke evil spirit. Mga ganun, di ba? Nire-rebuke natin lahat yan. Kapatid, kung tayo nire-rebuke natin yung sarili natin sa mga bagay-bagay, no? Huwag natin bitbitin ulit yun. Sabing, ay, kunwari ka Christian, pero sa bahay, kalokohan pa lang ang pinapasok sa bahay. Ending, naging demonyo yung bahay. Di ba? Kapatid, huwag tayo pa kunwaring Christian. Kailangan natin ayusin ang buhay natin. Tandaan natin yan. Huwag nating hawakan yung kasalanan. Bitaw mo na yan, ilubog mo na yan, ilibing mo na yan,
at magsimula ka na ng bagong buhay sa Panginoon. No? Pangapat, rebuke all the negativity in Jesus' name. Lahat ng mga negativity in real life. No? Ay mga bad spirit, ano yung nasa Galatians? Yung pangalunya, yung di pagaling, yung mindset natin na hindi tayo gagaling. Ay, sabi, tatanga-tanga, ganun, mga ganun. Yung mga word na yun, i-rebuke natin in Jesus' name. Sinasabihan ka ng kung ano, i-rebuke mo ulit sa prayer. Huwag mong i-rebuke sa tao, in Jesus' name, lumayas ka. Huwag natin ganun. I-rebuke mo yan sa pamagitan ng prayer. Papatunayan ko, Lord, na gagawin ko to para sa ikaluluwalhati nyo. Ganun dapat. I-rebuke mo yan sa true prayer. Hindi i-rebuke mo yan sa tao in Jesus' name. No, maling-mali. Ang pag-rebuke kasi, kailangan, no, sa spiritu, hindi sa tao. Pag na-rebuke mo yan, baka maya, di na magpagsimba yan. Yan ang mali, kapatid. Kailangan, pag magre-rebuke, sa spirito ng kaaway. Amen po ba? No? Spirito ng kaaway. Hindi sa spirito ng... hindi sa tao. Kasi pag once na-rebuke mo yung tao, hindi na babalik yan kahit kailan. Ako sabi sa inyo. Kaya ngayon pa lang, yung ano yung ginagawa ng kaaway sa invite nyo, ipag-pray nyo, i-rebuke nyo lahat para i-rebuke nyo lahat. Yung mga hindi rebuke nyo lahat. Yung mindset na hindi makakarating, ganun. I-declare nyo, I pray makakarating to in Jesus' name, ganun. Yung mga ganun declaration ba? Kasi, gusto ni Lord, come, follow, and I will give you a pictures of men. Ha? Lahat ng mga negativity sa buhay natin na walang pera, magkakapera. Jesus' name. Diba? Diba? Lahat ng tao hindi ma-receive yung salvation ni Jesus Christ, lahat makakatanggap. Amen po ba? Kaya kung gusto nyo makakatanggap ng salvation ni Jesus Christ, tara, church tayo bukas. Amen? Ganon. Huwag natin kakalimutan yung Word of God. Kaya yung Biblical Scripture is Word of God is present. Life. Tandaan natin yan. Kaya mahal natin Panginoon, kailangan mahal natin siya bilang pagmamahal natin sa Panginoon. Tandaan natin yan, ha? Amen? Ano yung mga nire-rebuke sa Panginoon, kailangan mag-rebuke tayo. No? Sabi sa Titus 1:3, sabi dito, this saying, it's true. No? Therefore, rebuke them sharply so that they will be sound of faith. No? Kasi sa Bible, no, nare-rebuke lahat sharply. No? There will be sound of faith. No? Papakinggan ni Lord lahat. No? Lahat ng... Kapag nare-rebuke na nga natin yung mga maling bagay, kapatid. Ito ang reminder ko sa inyo, sa mga nanonood, ha. Pag nare-rebuke natin lahat ng mga maling nagawa natin, wag natin bibitbitin ulit. No? Kapag ex na, ex na. Amen? Kapag ex na, huwag nang babalikan. Kasi pag binalikan mo, masasaktan ka lang. Amen? Ayun ni Lord, pinipilit mo. Ikaw kasi matigas ang ulo. Nire-rebuke mo nga lahat. Balik-balik ulit sa kasalanan, di ba? Imbes na maging peaceable ka sa buhay, sa pamagitan ng pagbabasa ng Bible, ang yari, nabalik sa dati. Amen? Nakakatakot yan, kapatid. Galing sa kaway yan. No? Imbes na maging blessings tayo sa iba, maging humble lagi tayo. Mahal natin ang Panginoon. Diba? If you love God, do not accept all sins na nirebuke nyo na.
Kasi nakaraan na yun, nalapat natin. I-rebuke. Yun yung sound of faith. Rebuke. Diba, di-declare na nga natin eh. I-rebuke sickness, rebuke. Pero kinuha mo naman. Nangyari, nagkasakit ka lalo. Di ba? Hindi natin babalikan yun. Mahirap nang balikan. Kung hindi naman karapat-dapat, di ba? Hindi naman dapat. Hindi ka nga karapat-dapat, tinanggap ka ni Lord. Yung pakayang, na-rebuke mo na lahat, pero makulit ka pa rin. No? Kapatid, encounter Jesus. Kung makulit ka pa rin, mag-encounter ka na kay Lord, mag-refresh ka na ulit. Ngayon kung matigas ang ulot, nasa Sol 1 ka na. Kapatid, mag-refresh ka na kaya sa Sol 1. Mag-encounter ka na ulit. Mag-re-encounter ka ulit para bumait-bait ka naman. Di ba? Kapatid, sa lahat ng pagkakataon, ang hinahanap ni Lord, loyal sa Kanya. Hindi tayo nagpe-pray para maging lokohan lang. Hindi tayo nag-cell group para makapag-chismisan lang. Hindi tayo nag-Sunday cell para matulog. At hindi tayo nagte-training para matulog doon. Para maging ngaw-ngaw na ngaw-ngaw doon. No? Rebuke niyo yung ganun. Espiritu na ang tuwing natanggal kita in His name. Di ba? Ganon. Pero tulog ka pa rin. Kulang ka sa disiplina pag natutulog. Kaya ganun. Kaya nagkakaroon ng kamalian sa buhay. Kaya itama nyo yung mga mali nyo. Sabi ko sa inyo. Itama natin yung mga mali natin. Sabi sa inyo. Yung itong gobyerno na to, ayusin lahat ng desisyon na yan. Tayo kaya mag-umpisa, mag-share ng gospel. Tayo sa sarili natin, i-share natin yung sarili natin yung gospel natin. I-apply natin. Then, saka na, si Bishop nga napunta doon sa Malacanang para ipag-pray yung si Senator Alan Peter Cayetano, di ba? Pinag-pray yun ni Bishop. Pinag-pray yun, pinag-pray. Kahit ba maling tao si Alan Peter Cayetano, Senator, pinag-pray ni Bishop. Ganun. Kasi kailangan na ng guidance ng Lord. Kasi akala nila, lahat ng senador, kupitera, mga ganun. Pero hindi, pinagpiprayan ni Lord. Ginagamit ni si Bishop Oriel, ginagamit ng Lord para ipag-pray yung senador. Naging mapayapa. Hindi ganun kadali, pero ayusin ng Lord lahat ng bansang to. Pero dapat tayo muna ang ayusin Lord bago ang iba. Tandaan natin yan. Ayos na lahat, pero tayo dapat, handa na silang harapin ang Panginoon na walang walang kinatatakutan. Ang kinatatakutan lang ay si Lord lang. Tandaan natin yan, Be God-fearing in the Lord. Mahal natin ang Panginoon. Ngayon, mananalangin tayo. Dahil na-rebuke natin sa sarili natin at lahat ng mga maling bagay na nagagawa natin ngayon. Sabi sa Bible, teaching, rebuking, correcting, and training righteousness, Kasi nakalagay dyan, hiningi yan ng Diyos. Kaya, yan ay manual. I-rebuke natin yan sa pangalan ni Jesus. Lahat ng mga lowly, lahat ng discouragement, lahat ng disobey, lahat ng lust, lahat ng kung ano-ano sa isip natin, Lahat ng kung ano-ano sa buhay natin. Ayusin natin. Baliktarin natin. Ayusin natin. Na may pagmamahal, suporta, at nagmamahal pa rin sa Panginoon ng hindi nauna ang ibang bagay. Rebuke natin lahat. Yung may mga sakit man, pag-pray natin yan. I-rebuke ko. We will rebuke in Jesus' name. Yung isip ng backslide ay pupunta ng church bukas in Jesus' name. Yung mga mayayain, pupunta ng simbahan in Jesus' name. Lahat na may sakit gagaling at makapunta sa ka-church bukas in Jesus' name. Thank you, Lord, sa oras na ito na muli ginawa na talagang ginawa niyo po yung part para kami ay maging blessed sa iba.
Pero hindi maging bless, di kami maging bless kung hindi namin nais yung sarili namin. Lord, nire-rebuke po namin lahat ng mga bad habits at bad evil sa buhay namin. In Jesus' name, magkusbaltan nyo po ng be blessings of others, Panginoon, na hindi matatapakan yung schedule nyo sa pagsamba. Hindi makakapunta yung mga taong nagmamahal sa inyo na buong puso. Lord, salamat po sa pag-ibig. Salamat po sa pagmamahal. At salamat sa walang suporta, Panginoon. Salamat kahit di man kami karapat-dapat, pinarapat-dapat niyo po kami sa inyong pong mata. Kahit man kami ay makasalanan, ngunit tinilala niyo po kami malinis, puso na may walang pag-aalilangan. Basta kayo lang po ang kinakapitan po namin sa gabing ito. Lord, nire-rebuke po namin lahat ng mga ginagawa ng diablo in Jesus' name. Lord, sinusot po namin lahat ng inyo pong kagamitan, kasuotan bilang panlaban sa ginagawa ng enemy sa buhay po namin. We rebuke, destroy, we rebuke all the evil, cast us out evil. Send miracle, Panginoon, sa buhay ng mga to, Panginoon. No? Lahat ng negativity, yung pagkalimot namin sa inyo, nirebuke namin in Jesus' name. Ngunit may babalik po namin yung pagmamahal po at maalala po namin kayo ng buong puso. Hindi lang sa minsan lang, kundi araw-araw kaming makakaalala sa inyo, Panginoon. Unti-unti namin hanggang sa makarami kami ng pagpupuri sa inyo, Panginoon. Hindi madali, Panginoon, pero alam ko po, maganda yung magiging plan nito, Panginoon. Kapag nag-surrender kami sa inyo, nag-confess kami at nagpatawad, Panginoon. Yung mga hindi mapagpatawad, turuan niyo po kami para maging mapagpatawad sa iba, Panginoon. Kahit di man madali, pero tinuro po kami paano magpatawad. Salamat po sa gabing ito. Salamat sa inyo pong mensahe na nagiging paalala para maging reminder ulit sa bawat isa. Lord, thank you for this Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit, for for your wisdom na binahagi po namin. Sabi nga po sa Proverbs 3:6-3:5, trust in the Lord with all your heart, lean not your own understanding, in all ways acknowledge Him, and He will make paths straight. Sabi po na inyong salta. Dahil kapag in-acknowledge po namin kayo, Panginoon, gagawa po kayo ng magandang daan papatungo sa inyo. Talagang wala nang bitawan, wala nang babackslide, kundi araw-araw hanggang langit na po ito, Panginoon. Salamat po. Salamat po. By the blood of Jesus, we are healed, we are redeemed, we are confessed, we are healed, we are redeemed, and we are sanctified from God. Salamat po. It's all about you, Jesus. It's all about your Holy Spirit. It's all about you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, God. In Jesus' name. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. So, may natutunan tayo, no? So, I hope maganda yung naging natin na kapag nirebuke tayo ng Holy Spirit, no? Sa mga maling nagawa natin, maganda tayo thankful. Surrender kay Lord. Sa pamagitan ng worship, surrender natin sa Lord. Mag-pray ka. Huwag na nakalimutan ng prayer. Kasi ang prayer, makapag-energetic sa atin yan eh. Kung mahal natin Panginoon, patunayin natin na mahal tayong Panginoon. Kasi if you want love God, kailangan, may papatunayan tayo sa sarili natin na mahal natin ang Diyos. Ganun po yun. Diba? Kasi mahal natin Panginoon, ay muna yung kanina narapat. Tanda natin, ang tao marunong magmahal sa Panginoon ay nakakataas ng dignidad ng pagkalala at pagkababae. Dapat all around yan. Kahit worshiper ka man, be thankful na mayroong nagtuturo dito sa life. Mayroong leader na nagtuturo. Kaya dineclare nga sa Commanding the Day na may leader na mag-share ng gospel. No? Eto na, andito na ngayon, no? Ang FB Live. Manood kayo sa akin kasi kung tutusin, for the better decision na ginawa natin, no, na ginawa ko sa buhay ko, na lumapit sa Panginoon, is much better na kailangan natin lapitan ng Panginoon. Kailangan yan para
Kapag tayo natuto magmahal sa Panginoon, sipin natin, maganda yung magiging kalalabasan nun. Effective. Effective ba yung pagtuturo ng gospel? At effective po ba na maging leader? Kasi sa totoo lang, napakahirap sa totoo lang. Pero kapag pinangawakan mo yung Holy Spirit sa buhay natin at may tinuturo sa'yo, mag-notes ka at ibahagi mo ito dito ibahagi mo kahit sa platform. Sabi sa inyo, may magiging blessed dito, Panginoon. May magiging blessed dito. Kapag may taong nakinig sa inyo pong mensahe, bine-bless. Sabi sa inyo. Kahit masakit yan, bine-bless pa rin yan, Panginoon. Pinapagaling yung puso. No? I hope may naiintindihan tayo ngayon. So next week, I will share the topic about this correction. No? I will share the topic of correcting. No? Sa susunod na linggo ay training. No? I will share that correcting, paano tayo tinatamang Panginoon sa buhay natin. Tinuro din yung teachable heart, rebuking the bad and evil spirit. Susunod, correcting in righteousness. No? Susunod yan dito topic. Topic natin yan for the series of the biblical scripture. Yan yung purpose. Ano po bang purpose ng biblical scripture? Word of God, no? Is the Bible is the word of God, no? The Bible is the correct, the wrong beliefs. No, mga ganun. The Bible teach us to train yourself to Him. No? Ganun dapat. The Bible teach you love of God. Teach you His love of His word. Kasi kung may mga taong nagmamahal sa Panginoon, maging blessed kayo sa Panginoon. Maging blessed kayo sa ibang taong na ginagamit ng Panginoon. Kaya kahit saan simbahan, nakapag-aaral ako ng Word of God eh. Yung Rejoice, pinapanood ko yun. Ginagawa ko yun. Rejoice lagi ako, hindi ako nawawala. Kasi once na nagkaroon tayo ng pagmamahal sa Lord, kailangan unti-untiin natin na palakasin natin ng Panginoon. Kasi sa dami-dami ng taong frustration, yung ganon, love pa rin natin sila. Pag-pray natin na wag may magpapakamatay. Wag may matuloy na may magpapakamatay. Kasi kung tutusin, napakahirap pag may nawala sa mundo. Nakakatungkot yun. Pero, kailangan, yung mga frustration, nagkaroon ng anxiety, no? We love you. Pero, I pray for you. I pray for you. Na one day, ma-realize nyo, ang galing ni Lord. Sabi niya, kay Virgil, saan ba simbahan nyo? Mapapatanong sila ng ganun. Dapat ganun yung heart natin. No? Kung may mga problem kayo, PM nyo ako. Kung naman yung chat nyo ako. Kausapin ko lang kayo ng pagmamahal. Ano? Hindi ako ng paggalit. Pagmamahalan talaga. Okay? So next week, I will teach the third part of series, the biblical scripture about correcting. So sunod yan sa bago matapos tong June, I will share the training. No? I will share the training. So I hope, salamat po sa gabing ito. Kita-kits tayo bukas sa church, no? 8 a.m. and 2 p.m. and sa Commanding the Day at kung want nyo naman pumunta sa Galilee, chat nyo lang ako kung want nyo, ha? Not pressure, but if you want seek first His kingdom, go to the church. Church tayo bukas, huwag kayo makalimot. Kasi ang laki ng pinagbago ng Panginoon kapag tayo nagsimba. Ma-encounter natin effectively si Lord. Ma-encounter natin siya wholeheartedly. Kung mahal natin si Jesus Christ bilang Lord, tara simba tayo bukas. So, Commanding the Day, every day ay 7:30. No? Pero, magtatapos siya ng 9. After neto, ng Sabado, is magkakaroon po tayo ng gospel sessions at 9:15. No? Every Saturday, after na Commanding the Day, church tayo. After the Commanding the Day, invite. So, sama-sama tayo dito sa FB Live. So, I hope maganda yung tuturo sa atin ni Lord sa mga susunod na sessions. Naway maganda yung kaya ginagamit to ni Lord as part of G12 movement. Kaya mahalaga talaga to. Kaya pag-aralan nyo yung Bible para
kahit na pagkakapal-kapal, kailangan natin maituwid natin yung sarili natin sa Panginoon. Ano? So, yun lang po, and very thankful sa Lord, no? Maganda-ganda yung natin, pag-usapan natin, no? Paano ba tayo nare-rebuke ng Panginoon, no? Paano ba? Pag tayo pag tayo nagre-rebuke, no, kailangan, una sa lahat, no, hindi na natin dadamputin yun. I-surrender natin lahat kay Lord. No? Ang kapalit nun, binibigyan tayo na mas marami. Gaya sa dati. Ano? Say lang ho, maraming salamat ho, and have a nice day, and kita-kits ulit next week again. God bless us all. I'm Kay Virgin po, and tuloy na tuloy ito tayo sa ating online gospel sessions. Paano? Have a nice day, and happy weekend. God bless us all.